Sa aming paglalakbay, 2 matanda ang aming napuntahan. Nakatira ito sa gitna ng kagubatan, sa barangay Kalingag, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Isang concerned citizen na nakapagsabi sa kanilang kalagayan. Sa aming pagpunta, bumungad sa amin ang tagpi-tagpi nilang tahanan. Ngunit ang masaklap pa rito ay napag-alaman ko din na meron sakit ang asawa niya. Hindi na raw ito nakakatayo. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ni nanay sa pangangailangan nila araw-araw. Dahil sa kanilang kahirapan, kung minsan raw ay umaasa na lang sila sa bigay ng kanilang kapitbahay. Mahirap man raw ang buhay, ngunit tinitiis na lang ni nanay upang may bigay sa kanyang asawa. So magandang araw po sa inyong lahat. For today's vlog po, meron po tayong pupuntahan na panibagong tutulungan po. At kasama po natin si Kuya Ian at si Chrismar. So sila po yung nakakita ng pupuntahan natin ngayon. Paano nyo, Kuya, nakita yung ganitong sitwasyon po? Sa paglalaglag niyo. Bali nakilala nyo po siya sa ganung trabaho po. Pagtatrabaho. Bali ano po ba yung sitwasyon nila natin? Dalawa lang sila mag-asawa sa buhay. Wala ring kakayahan. So alamin po natin yung kwento nila. At yun nga po, sa mga hindi pa pala nakakapalo sa Mindoro nga ni ako. Ako po yun. Ayan. Palo na lang po na aking page, Mindoro nga niya. Ayun. At yun lang po, salamat po. So dito po yun sa Barangay Kalingag. Ano kaya? Barangay Kalingag. Pinamalayan pa rin ba kayo? Ito yung bahay nila. Magandang hapon po. Pasok! Hello, Nay. Po. Magandang hapon po. Basta po. Ay. Ano naman, ano? Ako yung pasok. Sige, Nay. Tara po din eh. Sawa. Ito pala yung bahay ni Nanay. Oo. Pasok. Ang bahay ko yung puro linoleum lang nakatapal dyan lahat. Opo. Wala kaming pagkakitaan. Kayong dalawa dito lang? Oo. Ano, hindi nga ni makabangon na yan. Mas tatay. Hindi makabangon yan. Bakit po? Nagkasakit yan nung tinurukan. Tinurukan sa Yung vaccine? Oo. Ba't yung sakit? Oo. Nung padalwa siya nadali. After nun, di na po siya Oo, tapos tayo? Oo. Tapos siya ay nagkaroon na high blood naman. Nung matindi ang init, hindi, pag walang kuryente, ayan, nadubli-dubli na. Wala kami hanap buhay, hindi ko siya maipagpagamot. Ay, ilang taon na kayo, Nay? Ako'y mga 70 na. Anong pangalan? Ilisa Akyatan. Si tatay po, ilang taon na? Ayan ay 74 na yan. Ang pangalan tatay? Danilo Anglo. Danilo. So, paano nanay yung ano nyo pala? Yung pang-araw-araw nyo po dito? Ay, ako'y may nagbibigay naman sa amin, edi kahit kaunti, inaano ko na yung bigas, inuuna ko na yung bigas, hindi baling kami walang ulam pambili. Basta may bigas, ayos, ulam nga namin ay yung gulay na malunggay kanina, at wala kaming pambili. Edi, ayun, kaya bigas ang aming inauna. Pero may mga anak po kayo, Nay? Isa nga yung anak ko nangangatulong sa Manila. Isang kasino pa naman ang ano nun. So, ibig sabihin po talagang humahanap na lang kayo ng paraan para makasurvive sa pang-araw-araw po.
gulay lang ng gulay kami, hindi kami makabili ng pang-ulam. So ano po itong bahay niyo, nanay? Sarili niyo po? Hindi nga ito sarili namin. Kami, yung may-ari nito ay kami pinatira dito. Pero Hindi namin ganito na siya- po talaga yung bahay nito na Oo, pinatira. ito itinirhan namin ay ito na itong bahay nito. Ayan o, tingnan yung bubong namin. Hindi mala kami makabili ng pambubong. Hindi kami, sira-sira na, inaanay na nga itong bahay namin. Kaya iyong panalangin mo madaling makarating sa taas. Ito. Kamusta pala si tatay? Ano naman po yung ni tatay ginagawa? Ayan, ganyan na lang yan. Ilang taon na po nakahiga si tatay? Ay, isang taon na. Tay, kamusta buhay? Nakapagsalita po si tatay? Oo naman. Pa! Tatay? Kamusta ho kayo? Kalitan ko nga yun. Kaya nakabagad lang. Isang taon na po pala kayong nakahiga? Oo. Buti po walang, may kamusta po yung likod nyo? Wala naman pong sugat? Wala naman. Wala naman si tatay. Ano pong sinimula ng sakit niya? Stroke po? Oo. Tapos nagka-komplikasyon na rin po? Oo. Ano po yung ininom ni tatay na gamot? Kamusta po? Maigi nga ni. Pambili nga ni ng gamot kami. Wala. Ay, herbal na lamang po. Ito, yung iniresita sa amin doon nung kami isinama sa bayan noong diyan. Pwede itong iniinom namin gamot. Parehas na kami Para saan may daw po gamot. yan, ay? Sa sa high blood. Maintenance po. Kaya ayun o. Yun lang ang gamot namin. Wala na. Wala kami iniinom na vitamins. Wala. Wala. Kamusta naman kayo, nanay? Kamusta yung katawan po? Awa naman ng Diyos, nabigyan ako ng lakas ng katawan ng Panginoon at ako lang ang nag-aalaga dyan. Kaya gulay yun para hindi kami nawawala ng gulay. Kaya garito rin ako malakas ang katawan. So, nanay, paano niyo po kinakayang ganitong sitwasyon? Titiis. Dahil wala namang magbibigay sa amin. Kaya tiis lang kami. Ang hinihingi ko lang sa Panginoon ay huwag kunin sa akin yung asawa ko. Yun lang ang hinihiling ko na harinaway kami, ibigyan pa ng mahabang buhay at magsama kami ng matagal. Sa sitwasyon ni tatay, para po talagang nahihirapan na siya sa ganung sitwasyon po, ano? Hindi na makatayo si tatay, hindi na kayo matulungan. Naiyak yan pag sabi, Darlene, pasensya ka na. Hindi ako makatulong sa iyo. Napakahirap ng buhay namin. Gusto yun man niyang tumulong sa iyo, pero hindi niya po kayang katawan. Naiyak na laan siya. Ito po yung sitwasyon na nanay dito. So, silang dalawa lang po magkasama at walang katulong po sa buhay. Kung saan po ay talagang umaasa din si nanay sa bigay po ng mga taong tumutulong din po sa kanila para po masustentuhan din yung mga pangailangan nila. So paano nanay kung wala po maghahatid po sa inyo ng tulong din, paano po kayo pala? Aba, hindi. Kami manghihingi na lang sa kapitbahay. Kung sila'y nagbibigay, hindi. Manghihingi kami. Kung wala, hindi. Pasensya. Gayon talaga ang buhay. Kung pinagkakaitan kami ng tao, hindi. Titiisin namin yan. Gayon ang buhay namin. Ano ba yung pinagkakakitaan ni nanay dati po? Ay, kami, nag-ano lang kami, noon ay usap pa ang Himalay. Himalay lang kami ng palay. Wala naman kami na. Himalay, ano po yung Himalay nanay? Yung namumulot ng palay. Pag may mga anihan po, kayo po yung mamumulot ng mga parang tira-tira pong Oo. So doon po yung pinagkakakitaan niyo dati yun po? Oo. Pati sa tatay din po? Oo. Sama kami sa parang nangunguha kami ng mga tirang palay. So ano po yung pinakang hiling ni nanay para kay tatay? Sana yung makagamot pa siya. Para kami maghabaan pa, bigyan pa ng magandang buhay.
Ganyan na yan. Umiiyak yan. Ganyan. Tata, huwag na kayong umiyak at baka mahirapan po kayo. Mahirap yun namin pala. Walang anak. Mahirap din pag isa po ang anak, ano? Hirap ano pag ano, Mahirap walang ang malapitan na tao para humingi ng tulong po. Mm. Si tatay nakapagpa-check up na po ulit. Hindi pa. Hindi pa napapacheck up ko yun. Bali po yung ininom niya ay para lang po sa Sa ano? Sa stroke po, high blood. Oo. high blood. Bukod po doon, wala na po siyang ininom na gamot. Wala. Pati vitamins, wala. Kamusta nanay? Meron kayong pagkain ngayon? Eh, may kaunti pa naman kaming bigas. Saan po galing? Ay, yun nani, nagpadala sa akin yung anak ko ng ano, pambili ng bigas. Hindi, bumili kami ng bigas. Ano pong ulam nyo kanina? Malunggay? Malunggay. Maganda rin naman sa katawan nanay yung gulay, ano? Mm. Natamo kayo, malakas po kayo, ano nanay? Mm. Wala kayong nararamdaman. Meron. Narayo man ako. Pero bukod sa rayo, wala na pong nararamdaman iba. Ay, lagi masakit din ang ulo ko. Hindi naman eh. Sabi ko nga, kahit nasakit man ang ulo, hindi ayos ka. Huwag lamang yung ibang katulad niyang asawa ko na natulo ng high blood. Basta ay si tate kasama nyo, Mm. masaya na po ang buhay. Oo naman. Mas nakakayanin po para kay tatay. Kayang-kaya. Inabangon ko nga yun. Nanay, anong tawagan muna ninyo ng inyong asawa? Darling, Wow. Galing nyo kamahal si tatay. sobrang mahal na mahal ko yan. Ba't naman ho ay isang anak? Mahal na mahal. Ay, hindi naman yan anak ko sa kanya eh. Ibig sabihin Sa una. pangalawa. Pangalawa po. Pangalawa na ito. Eh, matanda na kami nagkita niya. Paano pa kami magkakaanak? Oo. Si tatay walang anak. Wala. Wala na. Kaya, mahirap ang walang anak. Kumbaga eh, kung may tatlo man lang anak, eh di may magtutulong-tulong. Tulong. Pero pag iisa po tapos may pamilya pa, malabo na po makatulong, ano. Oo. So yun nga po, yung anak po ay nagtatrabaho sa Maynila at nangangatulong po. Tama po. Oo. Magkano lang din po kinikita ng nanay, no? Ako. Ay baba na. Buti ko sa ibang bansa nga. Eh hindi naman. Dito lang sa atin. Sa Manila. So nanay, meron po kami bigay sa inyo, nanay. Oo. Tulong po Thank sa you. ano. Ito, nanay. Thank you. Ano po. Meron dito ang pang-ulam, nanay, tapos bigas. Nagmerenda na po ba kayo, nay? Nagmerenda na po kayo, nay? Hindi pa. Ay, meron po dyan tinapay. Ito yun, kinanay. Nanay. Ha? Hindi ba naman sa umirinda sa inyo, no? Ay, yung asawa ko, yan ang na-request agad yan. Darling, gutom na ako. Anong gusto ni tatay? Napamerinda ko na pa. Kung ano po meron din. Kaunting kanin para hindi lang siya. Nagre-kilam gutom. Paano pag naayupan nyo, naalis na dyan? Ay, Paano? nakapampers niya yun eh. Nakapampad na. Nagkatulad ng nanay, paano po yung kanyang pampers pala? Edi kami, may nagbigay sa amin pampers, edi yun ang ginagamit namin. Nagdo-donate din po yung ibang tao May dito. nagbibigay din. Mabuti po kilala po kayo sa ganitong sitwasyon po, ano? Ay, oo. Marami po natulong. Yung hirap pagka gano'n. Ano po masasabi niyo po sa mga taong tumutulong po sa inyo? Maraming salamat sa mga taong tumutulong. At kami nagpapasalamat ng marami. Lalo na sa inyo, dumating kayo sa buhay namin. So yung mga babayan, dito po si Nanay Elsa. At sa mga nais po lang magpaabot ng tulong para sa kanila, mag-asawa, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs. Nakita niyo po sa screen at any amount po yung malaking tulong po yun para sa kanila. Lalo na para kay Tatay Danilo.
na 1 taon na pong nakahiga. At si Nanay Elsa lamang po ang gumagabay at nag-aasikaso kay Tatay Danilo. So nanay, yung kitang-kita ko yung hirap mo rin sa pagpapalit ng diaper. Pag taas-taas po ng tatay, parang sa ganun po hindi yung likod niya, no? Paano niyo po kinakaya sa araw-araw yung nanay? Ano po yung iniisip niyo na lang? Eh, sabi ko nga bigyan pa ako ng lakas ng katawan. Naintindi ko yung asawa ko. Huwag akong bigyan na ako'y magkagayon sa kanya. Bigyan pa niya ako ng magandang katawan at ako'y hindi mahirapan sa pag-iintindi. So talagang binibless kayo ni Lord dahil kahit na ganyan po yung edad niyo po ay malakas pa rin kay nanay, no? At hindi kayo pinapabayaan. Sadyang hindi kami pababayaan ni Lord dahil kami sa pula kung pagkabata pa siya na inahingan ko ng tulong. Ay ngayon nanay, may pera po kayo dyan ay? Wala nga akong Wala pera. kayo. Kahit piso po. Ay meron naman, ayun no, nandoon sa ibabaw. Walang laman. Wala na. Last na yun ko, kunti na. Yan na lamang po yung Oo, wala. paano pala kung walang bigas, ano nanay? Oo, mangutang sa kapitbahay kung magpapautang, kung hindi. Magugulay na lang ako, yun na lang hihigupin namin mag-asawa. Pero may mga times po ba na walang makain din nanay? Abay, minsan ay nagtitiis din. Buhay ni Nanay Elsa dito sa gubat. So ito kasi yung kanilang lugar ay gubat na po. At yung mga kapitbahay po nila ay talagang malalayo. So ito po talaga, gitnang-gitna po sila. So yun nga, minsan kung wala silang kakainin may na lang tulong po sa mga kapitbahay nila. Sa ganun po ay may masuportahan din po nila yung mga pangangailangan nila. So minsan talagang dumadating sa punto na wala silang makain. Ayan. At talagang nagtitiis na lang, sabi ni Nanay Elsa. Iabot na lang po ako sa inyo, nanay, ha? Wala nga ni pira, wala nga ni ang pira ko. Yan o. Ay, kahit tubo yan. Yan, ang pira ko. Magkano po yan? Dala nyo? Yan o. 10, 20, 30, 32. 32 pesos lang po yung hawak nilang pera. Yun lang po yung kanilang kaperahan. So nanay, meron po akong iabot sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po. Naman. Maliit na bagay lang po ito, pero sana po makatulong. Ano? Oo. Thank you. Sana po makatulong po. Ano? Pambili ng pa. Ayan, nanay. Thank you. Ito po, may pangulam po kayo dito, nanay. Kahit na ilang araw ay Oo. makatulong po para kay tatay. Oh, thank you, thank you. Hello, tatay. Tiwala lang po kay Lord, no? Kung po mawawala ng pag-asa. Nandiyan si nanay, Nanay Elsa, naalagaan kayo lagi. Ano, mag-iyak, tay? Kaya lang may darling. Nahihirapan. Hindi nang ganyan araw-araw. TV lang ang aliwang, buti may TV. Buti may TV si tatay. Lagi lang magdasal tatay, no? Iwala lang kay Lord, no? Balang araw ay giginawa din yung pakiramdam. Ano po, nanay, yung lagi mo sinasabi kay tatay? Ay, siyempre, mahal na mahal ko yung aking darling. Paano mo po pinapalakas yung loob ni tatay? Sabi, magdadasal tayo sa Diyos na tayo bigyan pa ng mahabang buhay, lakas ng katawan. Hindi kami nakatalimit sa Diyos. Na kahit kami hindi nagsisimba, diyan lagi kami dumadalangin para kami. Yung lakas namin, sa Kanya lang kami nahugot. So nanay, kami din po ay papanik na. Maraming salamat din po sa konting oras niyo po. Ano? Salamat ng marami. At
yun nga po ulit sa mga nais po pala magpaabot ng tulong para kay Nanay Elsa, Tatay Danilo. Any amount po, malaking tulong po yun para sa kanila, sa mga pangailangan po nila. Ayan, maraming salamat po.